Maganda sana to kung bukas ito, puting tela. Yan na. Subukan mo natin sa mo. Sige, sige. Maganda na. Na mapalipad ko man sana, ano? Korean blinds, maganda. Pero siguro natuwa sila client, no? Na naikabit yung mga curtain. Ang ganda-ganda na ng bahay na. Sa pagkakaalam ko dito yun. Ulitin ko kung bakit wala po ito dahil sigurado ko mapa-final vlog ko to na kompleto yung kortina kasi bukas mag-schedule na sana. Dito ko na po tatapusin yung vlog natin for today. Mga Karos, good morning. Yan, kamusta? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, another day and another house improvement po para sa mga ongoing project. Bali, today is August 8, araw po ng Sabado. Siya nga pala mga Karos, kahapon, araw po ng Biyernes, iilan lang or pili lang yung mga pinapasok po natin. Yan yung sa project sa New Leap at saka 2 tao dito sa Lumina Homes Phase 6. Yan, nag-declare talaga tayo na sana wala po talagang pasok. Yan, gawa nung na-experience po natin bilang contractor or sa pangongontrata, hindi na po natin namimit talaga yung, yung tinatawag na accomplishment. So sa loob ng 8 hours sa isang araw, parang 3 oras lang or 4 na oras lang nagtatrabaho yung mga manggagawa, pero binabayaran po natin sila ng buo. So ngayon, ayun yung lagay ng panahon natin. Nagpapasok po tayo kasi araw ng Sabado. So sahod. So ano na lang natin to, magbibigay na lang po tayo ng parang pangunawa na lang doon sa mga workers natin. Alam naman natin pagka umuulan talagang walang masyadong nagagawang trabaho. Yan, kahit gaano pa kasisipag yung mga workers, hindi naman po natin pwedeng ipilit sa kanila na magtrabaho kapag ka umuulan. Hindi naman pwede yung magpapabasa sila sa ulan habang nagtatrabaho. Tsaka hindi naman din pwede pong ipilit natin yung mga materyales na hindi pwede sa ulan o hindi pwedeng mabasa ay gagamitin nila para lang makapagtrabaho. So bali ngayon, admit na natin na talagang di maganda yung accomplishment. Pinapasok ko na lang po sila kasi Sabado ngayon, payroll. Kawawa naman kung puro half day. So yun nga lang, sa disadvantage sa part naman natin, apektado dito yung manpower budget or yung manpower fund, yun, manpower cost na inilalaan po natin sa isang project. So ngayon, kanina wala pa pong alas 8, napakaganda po ng weather. Tingnan nyo naman, ganito na kagad ang bumungad sa atin. Yan, hindi po sana tayo magpapapasok talaga ngayon, kaso nga lang naaawa na po tayo dun sa mga kasama natin. So tingnan na lang natin kung ano yung mga pwede natin igawa. Meron nga po pala tayong deployment ngayon sa Garden Premier Project. Yan, may deployment pa rin tayo sa Phase 6, sa Newly Project at saka sa Anyana Bel Air West Project. Mga Karo, samahan nyo po muli kami ngayong araw na to, ngayong araw po na Sabado. Tingnan natin kung ano yung mga magagawa natin ngayong araw. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Dito muna tayo sa junk shop ngayong umaga. Kaso lang po natin yung mga karton ng tiles na nakuha natin sa Newly Project kahapon. Tapos ito nga po pala yung steel deck, 2 piraso na na-pick up po natin sa CMT Metal Roofing. Kaya idediretso po natin sa Lumina Homes Phase 6 pagkatapos na natin magaling dito. Dito na tayo sa Phase 6 Lumina Homes. Yan, magandang araw nga pala kila client owner. Morning. Eto, muulan na naman pagdating natin dito. Ayan. Ayan, nakasilong sila. Walang ganap na trabaho nagagawa. Yun ang yun ang problema talaga So mananaig dito kung maaawa ka na lang or talagang ka na lang, cancel trabaho kasi wala naman talagang magagawa pagka ganito. Lalo na yung ganitong klaseng project na nasa labas po yung yung trabaho. Okay na, naibaba na po nila yung steel deck. Ngayon lang tayo bumaba nung medyo humupa-hupa na yung ulan.
Ayan, bali ang priority nila rito is mapormahan po itong 4 na poste rito sa harapan. Ayan, tapos bubuhusan po nila, then hinahabol na po yung sa electrical wiring. Tapos kahapon, pinatibag na po natin to. Yan, medyo open na siya. Pero yung dito na tinutukoy ko, sana matanggal. Ito. So ito yan. So para yung yung vibration po ng installation ng tiles, halimbawa tinibag na to, hindi na magba-vibrate papunta ron. So ito, hindi pa natatanggal to yung bandang gitna. Ayan na lang naman. Tapos pinakakabit na kagad natin yung steel deck. Open. Siya nga pala, may karagdagan dito sila client owner. Gusto nila magkaroon ng lavatory rito banda sa na to, sa second floor. Yung mga ginagawa lang namin dito, yung pinagkakasya namin yung water closet at saka yung shower area. Ngayon, nag-request pa sila or nagpa-additional sila na magkaroon po rito ng lavatory pa. So bali magiging sukat na isa 120 by 180 cm finish yung pinakaloob. Ayan na po yung drain line para sa aircon kapag nagpa-install po sila. So yun nga lang, yun dito banda, bahagyang lilit yung isang kwarto rito. Pero pasok pa naman po sa standard. Parang ang kakalabasan pa rin yan is 2 meter by 3 meter pa rin. So ito, may abang na po tayo rito. Yung sa copper tube na lang po ang hinihintay natin. Yan, pinapauna po muna natin ito ipakabit, yung kulang na steel deck dito. So ayan. May naman dito, may trapal. Matapos lang po nila may kabit to. Yan si Adonis siya kasi Rusty, baka dumiretso po sa Inyana. Doon po sila magtatrabaho. Pinapauna lang po natin to. Tapos ipapasikaso ko na lang po to sa mga susunod. Sa mga susunod po, schedule natin yung naging additional na trabaho rito. Kasi mababaklas po itong mga to. Yan, babaklasin po lahat yan. Babaguhin po ng linya. Tapos dito, baka mag-decide ako na ipa-asintada na lang to. Mahirapan na po kasi kaming ikobera niya, baka pa-asintadahan na lang po natin kahit hindi umabot sa dulo. Yan, magawan lang ng paraan na may cover siya para pagka walang tao rito, yan, hindi naman siya open. Hollow blocks. Kasya naman siguro to. Magdadagdag na lang tayo pag kulang pa. Kasya naman siguro to, no? So tingin mo. Kasya yan, okay. Sige, meron pa naman doon. So yun nga yung pinapa-priority natin. Tapos kahapon nakapagpahakot ng panambak. Pero hindi naman ganun kalaki yung truck na dala nila. Yun dito lang, ayan, kaya maluwag na to. Ngayon kapag madagdagan to, ito naman yung ipapasunod natin. Ayan. Yan, papasintadahan na lang po natin yung sa likod para kahit pa paano ma-accommodate or ma-maximize natin yung workflow. Kasi yung iba, ayun, nagsisinsil na lang ng debris dun sa hamba, tas yun doon. So paggawa natin yun doon para medyo malaki-laking trabaho yung magawa. Yan, kahit umaambon, may magagawa yan sila. Basta wag lang talaga yung uulan. Yung kanina, ulan na kasi talaga yun eh. Ayan, pagtutulungan-tulungan lang po muna nila to. Bali mga karos, diretso tayo sa Garden Premier Project ngayon. Kahapon nga po pala, nagpunta doon yung grupo nung nagkabit ng kortina doon sa naging project natin sa Anyana Bel Air West Project. Sila yung Riris. Ito po yung pinaka nila. Ito yung page po nila sa Facebook. So tingnan natin yung mga nagawa po doon. Tapos nandun po yung ibang tropa ngayon para sa mga installation po at saka sa mga assemble ng mga ibang gamit nila client. Mga karaos, kung mapapansin nyo dito sa vlog, yan, sinasama po natin
yung sa manpower, sa weather, para mapanood nyo rin at makita nyo rin kung ano yung nangyayari in reality, kung ano yung mga nangyayari sa sitwasyon, at saka para maunawaan nyo po. So ganito po sa renovation, isang matinding kalaban po talaga namin dito yung ulan, yung panahon. Kahit sabihin po natin na meron naman po kayong mga project na sa loob gagawa, iba pa rin po kapag hindi umuulan. Iba pa rin po yung galaw ng tao kapag hindi umuulan. Kahit sabihin mong may nagpipintura sa loob ng bahay, may mga pagkakataon na kapag umuulan, may mga moisture content na hindi nakikita ng mata na pumapasok sa loob ng bahay. Kaya paminsan-minsan mapapansin nyo, pag nagpipintura kayo sa loob ng bahay, matagal matuyo yung pintura. Yan, isa po nga yan, isa po sa mga disadvantages. Yan, kaya pagka umuulan, hindi rin po talaga nagiging maganda yung yung resulta, or hindi nagiging maganda yung workflow sa renovation. So pagka umuulan, nandyan nga yung biruan, nalugi na naman si contractor. Yan yung mga biruan ng mga nangungontrata. Pagka umulan, di ba? Kasi hindi na ganun ka 100% ang trabaho. Pero dito naman sa Lee and Aki Builders, once naman po na maganda yung panahon, makakabawi naman po tayo. Kaya kahit papano, nagbibigay tayo ng pakutsuelo sa mga tao, kasi iniisip din natin yung mga bayarin nila, yung pamilya nila, yung budget nila. Kaya kahit na hindi naging maganda yung weather, pagpasok ngayong umaga, makikipagsapalaran po tayo para kahit papano makatulong din tayo dito sa mga kasama natin. So ilang beses na po kasi tayong nagpapa half day, tapos minsan nag-declare tayo na walang pasok. Maswerte lang yung iba na nag-i-stay in, na nag-i-install ng tiles sa loob gumagawa, kahit papaano ay nagkakaroon sila ng pasok. Tsaka pabor din naman sa atin yun, kasi nagkakaroon tayo ng accomplishment. Pero yung mga kagaya ng project dito sa exterior, ayan, meron nga po palang nag-comment kung bakit naisip ko tong content na to. Kailan daw ba talaga, or anong buwan ang pinaka-the best na magpagawa ng bahay? Okay, so ang sagot natin dyan, so nakikita nyo naman kung lagi kayo nanonood sa vlog ko, ayan, nakikita nyo na yung sitwasyon namin araw-araw. Syempre summer season ang pinakamaganda. Yan ang pinakamagandang magpatayo ka ng bahay. Ayan, may benefits din naman po ang ulan. Kunyari, natapos na po yung bubong, renovation ng bubong. Siyempre dito po natitest yung kung may problema yung bahay. Yung iba kasi ang ginagawa, kahit naman kami ginagawa namin dati ito, kapag nag-install tayo ng bubong, tapos magdadala kami sa taas ng balde or ng gardening hose. Yan, bubuhusan namin ng tubig, paliliguan namin ng tubig, wiwisika namin ng tubig. Pero hindi naman po enough yun. Iba pa rin pag sinabing ulan na galing sa panahon at bagyo. So doon mo talaga matitest yung renovation ng bubong. Mga karos, pa diretso ako ng Garden Premier Project. Yan, meron nga rin pala tayong imi-meeting na client. Bali naka-line up sa amin. Let's go. Tara, nakakalimutan ko pa magdala ng payong. Yan, pahihinain lang natin dito, hindi tayo makababa. Ulan. Yung project natin. Yan, medyo humina na ng konti. Update tayo. Meron ng curtain, no? Ayun, no? Yung kurtina na. Yung progress, medyo lumalaki na. Gamit ng tropa. Yung pang-ano natin, pang-trabaho. Maganda sana to kung bukas mata-turn over natin, mapa-final vlog na po natin. Kaso nga lang, maganda sana maisama natin si Jet Li sa vlog, yung drone natin. Yan, nandito si Louie ngayon, no? Shout out.
Ah, dito. Nagpalagay pala sila ng curtain dito. Cortina. Yan yung dining table. Tapos ito yung dining pendant light. Buksan natin. Yan. Tahimik. So ito na yung pinaka-setup niya. Ito yung pinalagay nila client owner. Yan. Gray tapos ito, puting tela. Yan. Palitan natin ang ilaw to. Yung puti. Yung ganda na rin dito. Retouching. Yan. Ah, magkakaroon din pala rito. Mas maikli. Banda rito. Kahapon nang kinabit sa yung boss. Oh, kahapon lang daw to. Eh si Kuya Dindo yan nandito kahapon. Ito. Iyon. Yeah. Bed frame na kayo, kuya. Tapos ito yung pagtutulong-tulungan may akit sa taas. Yeah. Subukan muna natin sa hagdan, boss. Sige, sige. Napakaganda na ng bahay. Yan bali, ilan sila rito? Apat. Apat po silang gumagawa rito. Wow, ganda. Eh, dito si Bilog. Ano, ganda ba? Kasi ang dami. Ang dami. Hindi ba? Ito, yung kabuuan ng bahay. Bakit wala pa yun? Kuya, ba't wala pa daw yung kuya kaya? Pinapulot nga, sir, yung sayad yung ano eh. Ah, yung Daming sukat. ano, pinulot dito. Pinulot mo na nandito, tsaka yung dito sa baba. Tsaka yung room sa ano. Bali tatlo kong bintana ang... Side yung sukat nila sa floor. Oh, ganda. Bubuksan ko muna to para mas lalong gumanda. 'Di ba? Kaya mo may dapat punasan dito. Yan na. Yung ano, outlet lang, outlet cover. Mamaya sa yung sa ano, bracket. Oo. Sige, sige. Sa TV. Sana bukas wag na maumulan na. Nang may ano na to. Hindi, bukas, boss. Linggo, medyo ano na. Maganda-ganda na. Ganda na. Na mapalipad ko man lang yung drone. Yun oh, sayang to oh. Kailan kaya to? Ito ano? May sama sana ano? Korean blinds, maganda. Yeah, pakaganda na po ng bahay na to. So dito, meron kaming 1-day installation or 1-day schedule para sa installation po ng mga ano, furniture. Ganyan daw ba talaga yan or pag ganito? Ganyan daw eh. Ah, ganito. Tapos doon daw yun eh. Bahala na sila kung ano yung ano. Sige. Paano yung distansya na ito. Sabagay, masarap matulog pag ganito. Ito nakikita mo. Yun oh, yun lang oh, sayang to. Sana may schedule kagad po nila. Yan na. Yeah, sulit na sulit yung wow, ganda. Dito daw talaga to, kuya. Ito? Hindi ko alam. Oo, dito lang. Dito daw yan eh. Or dito sa ano? Hindi kayo dyan. Kasi naka-obstruct siya dun sa mga ano. Doon natin yan. Oo, dun yan. Oo. Pero patulong tayo, mabigat. Log, pasuyo nga muna, Log. Walay ito eh. Wag na muna, kuya. Dyan na muna. Walay kasi ito, boss. Hiwalay. Ano lang to. Isa lang pa ano ito eh. Sige. Pakilalim lang. Dyan na muna. Ang ganda, oh. May ilaw yan, boss eh. Lalo siguro natuwa sila client, no? Na naikabit yung mga curtain. May ilaw yan. Ilaw. Natin. Sige, ayaw mo na. May saksakan ba dyan? Meron. Ayaw mo na, ayaw mo na. Ganyan mo na muna. Eh, ganda. Ang ganda-ganda na ng bahay na to.
Sa pagkakaalam ko dito yan. Yan dito. Sulit ang pagod natin dito. Ganda na ng bahay. Naging elegante eh. Oo. Elegante ba, boss? Oo, nag-iiligan. Kasama yan sa plano ng ng mayari. Elegante yung bangin niya eh. Oo. Nakabitan ng kortina. Dito lang ha, dito lang nagkulang no, kuya. Yun lang eh. Ganda na sana kagabi eh. Binakulas eh. Kaya di. Side talaga. No? Yung ganito, nakasahin talaga eh. Siguro isang tao na lang naman yung babalik dito. Hindi yung cloud. Magdadala na ng mananahi. Ah, dito na lang. Oo, ayaw naman para mas maganda akong gawa. Pinapulot. Pinapull out. Sa bagay, decision talaga ng may-ari. Kahit naman ako ganun ang gagawin ko. Okay, sa taas. Uyun, ganda. May mga konting nililinis tayo rito kasi nung ikinabit to, gumamit po ng Gumamit po sila ng power tools. Mga grinder, barena. Ganda na. Yan sila client, may setup pa po rito na gagawin. Yan, kaya ganito pa lang po yan. Yan sila na pong bahala rito pag setup. Yan. Korean blinds. Yan. Tapos yung aircon nila. Ano lang po yan, window type. Yung window type po yung aircon. Baba natin to. Konti. Yung mga bintana nga pala rito, dahil nasa attic na to, attic area, yan na po talaga yung location ng inabutan namin. Kaya hindi na siya masyadong mataas. Kung ano po yung inabutan talaga namin na setup ng bintana rito, yan na po yun. Pero dapat yan, ang setup nito, itong floor area na to, dapat to medyo mababa pa. Hiling ni client na tumaas po daw yung yung ceiling sa second floor, kaya medyo napag-iwanan yung mga bintana rito, kaya medyo mababa. Ay, ganda po ng bahay na nila. Assemble muna. Ayan, may curtain na holder dito. Ang purpose niyan, yung parang ganito. Yan, parang siya. Naka-design siya ng ganito. So meron siyang parang belt. Ito yung pinaka-belt niya. Sabit yan dyan. Tapos yung tela na yan, kung bakit ganyan yung ka-smooth. Pinaplansya po nila yan. Hindi yung plansya sa damit Meron silang rito, pang plansya talaga. Yan. Medyo nga lang to, sensitive. Kaya kailangan talaga maingat. Yung pagka nagpapakabit tayo ng ganito, kailangan wala na masyadong magdudumi sa project. Bahay na, may mga kulang lang. Kasi yung daw dito, yung nangyari daw dito kahapon, bali yung mga tela daw na dala medyo lagpas po daw, sumasayad sa flooring. Kahit mga mga po sa 5 cm sa flooring. Yun po yung ideal niyan, na hindi siya nakasayad. Pero merong iba naman po na nagpapagawa ng bahay, gusto nila sayad sa flooring.
Yan dito kala ko Korean blind siya ipapalagay. Ganito pala. Ayan na. Ayan, nahulan na naman. Yan dito yung tropa. Makakagawa sila dito. Pero dito sa interior lang. Pero yung mga touch up namin dito sa labas, maganda talaga kung araw talaga. Para makagalaw din kami rito sa labas. May mga konting touch up kami dyan eh. Di nga lang namin gawa ng... Hindi tayo pwedeng magtrabaho ng ganyan na pintura. Dito gustong gusto ng mga halaman yan. Yung ganyan oh. Huwag lang yung sobra-sobra na bagyo. Yung sobra-sobra sa ulan. Pero yan, gustong gusto nila yan. Buhay na buhay sila dyan. Ganda na ng project namin na to. May sa drip mold to. Pag may drip mold talaga maganda. Yung tubig hanggang dito lang. Hindi na siya tatagin papunta rito. Six seaters dining table. TNB. Ay, may curtain din pala yung TNB. Yan o. So siguro ano na lang to. Yan nabibili po sa online or sa Wilcon. Meron yata nito. Yan, hindi lang ako sigurado. Baka pwede rin to sa release ng galing. Sa laundry area. Bali mga karos, after break time. So ito hapon na. Okay na tayo sa payroll. Yan, kasama natin si Mrs. Shower out. Shower out. Ayan, wala na tayong magagawa. Sana bukas is maganda na yung panahon. Yun na nga. Medyo tumila naman na konti yung ulan, pero sana hindi na ganun. Kung pangit man yung weather, sana hindi na yung matagal yung ulan, para makabuelo-buelo naman tayo. Plano ko bukas, araw ng linggo, magpapasok tayo. Una, para makabawi tayo dun sa mga tao na pinag-half day natin palagi dahil sa pabugso-bugsong ulan. Tsaka syempre yung mga ilang araw na wala rin tayong pasok. So magpapasok tayo bukas, araw ng linggo, dahil according naman sa balita, medyo maganda-ganda na ang panahon bukas. Ayan, pabalik tayo ng Garden Premier Project para magbigay ng final update. Hindi na ako nakapunta ng ano ngayon. Ano ba hindi natin napuntahan na project? Yung New Leaf project yan. Hindi tayo nakapunta ngayong araw. Yung sahod naman ng tropa doon, ano naman sila, stay in naman sila doon. Di naman po sila uuwi, magtatrabaho sila ng linggo. Yung sahod is Gcash. Yan, Gcash na lang po. Let's go sa garden tayo para makapagbigay pa ng update. Tara, dito na ulit tayo sa Garden Premier Project. Yan. Yung isa palang unit na hindi tayo nakapagbigay ng update ngayon, yung project natin sa Phase 5. Yung mga tao doon, dito muna natin dinala. Yan, bali target natin dito na matapos is
August 9 or August 10. Kung hindi bukas or sa Monday. Actually mga karosa, matagal ko na sana na turn over to simula nung nag-August. Medyo hinintay lang po talaga namin yung schedule ng curtain. Yon, yung curtain po. Yung mga nakita nyo mga gandang kortina dyan kanina. So kapag hindi kasi nakabit yan, hindi po tayo matatapos. Yun nga lang, nataon pa na bagyo. Yung pa yung naging hadlang sa renovation natin, itong bagyo. So ito yung project na malapit na po natin talaga itong ma-turn over. Kung hindi nga lang po talaga nagbagyo, siguro mga 2 araw simula na naikabit tong, siguro simula na naikabit yung kortina kahapon, siguro natapos namin to ngayon. Nakapagdala pa ako ng iba pang mga tao rito. Yun nga lang, iwas tayo rito sa area na to. Yeah, which is may mga konting retouching tayo rito, lalo na sa mga bakal. May konting retouching tayo dyan, kaso nga lang talagang hindi natin mapapapwestuhan ng ibang tao. Okay, update na. So sa update, itinuloy namin dito yung mga ibang punch list ni client owner. Tapos yung tungkol nga pala dun sa mga curtain, yan kung bakit ulitin ko kung bakit wala po ito, dahil pina-pull out ng may-ari. Lumagpas po yung sukat niya sa flooring. Yan, sana bukas is makompleto to or kung sa Monday. Baka makapag final vlog or final shoot ako bukas. Sana nandito na to. Yan. Isa-isa na po natin to. Ini-isa-isa na. Yan, tapos hindi rin yata kompleto yung curtain belt. So maganda ko sana kung may curtain belt na to para naka-arrange na. Yan, isa yan po sa nagpaganda po ng bahay. Kung bakit sobrang ganda po ngayon ng gawa at ng turnover nang dahil dun sa mga kortina. So ngayon parang hindi pa natin to maano kasi may curtain belt dapat yun eh. Yan, nakaganyan po sana siya. Tayo sa taas. Yung sopa nga pala sa baba, naiakit na nila rito. So ito na, ganito nakaganda yung bahay. Living area rito sa second floor. Yan, na-set up na po nila. Ganda oh. Kanina nakabukas yung TV, pinapanood namin yung vlog natin. Yan. Yun, kung nakompleto lang, mas lalong maganda sana. Hindi ako sigurado kung mapa-final vlog ko to na kompleto yung kortina. Kasi bukas mag-schedule na sana ako. Araw ng linggo. Kung darating yon, at tingnan natin kung possible na makapag-vlog pa sa Lunes. Bali kuya, dito daw po talaga yan, yung vanity. Dito? Dito. Dito daw? Dyan, natanong nyo kanina. Yan, para dito pala yan. May mga dito double check lang po tayo rito. Ayan na. Isa to sa sa lahat ng ginawa ko dito sa part ng bahay, ito yung isa sa mga nagustuhan ko. Yung setup na ginawa namin dito. Yan. Akala ko kasi simpleng kortina lang. Pero yun oh. Pero nung nailagay yung curtain na yan, lalong gumanda yung bahay. Akala ko simple lang. Yung mga client pala namin, nagkakaroon din sila ng idea sa ibang mga ginawa namin. So kung ano yung mga naging supplier, ipinopost namin dito at nagkakaroon din sila ng idea, kinokontak po nila. Okay na tayo rito. Yeah. Ayos na. Isa sa mga nagustuhan ko rito sa gawa namin, hindi kami nagkaroon ng problema sa sa bubong. Yan na, maayos yung mga bubong nito. Kahit nagbablog ako kanina, malakas yung bagyo, wala tayong problema sa bubong. Yan na. Ang mahirap lang po talaga, yung bahay na dikit-dikit at saka wala siyang setback at saka wala siyang sariling firewall. Yun, minsan nagkakaroon ng paggapang ng tubig. Kaya nagkakaroon ng tulo yung bahay. Ito kasi yung corner area nitong bahay, syempre bukod na yun. Kaya medyo naka-arrange yung mga flashing natin dyan. Yan.
Okay na tayo. Bali mga karos, dito ko na po tatapusin yung vlog natin for today. Yung araw ng Sabado. Yan, magpapasahod din tayo ng mga tao. Maraming salamat po muli sa walang sawa niyo pong suporta dito sa aming channel. Abangan niyo po yung final vlog nito. Tatanong ko sa may-ari kung lahat po ba ng ginastos dito, simula ng renovation hanggang finishing, kasama na yung appliances, tsaka mga aircon, ay pwede nating i-share dito sa video. Yan. Yun, ganda. Bahay. Pakatahimik. Hanggang dito na lang po. Paalam po muna. Nunod si Kuya Dindo. Ay, pinatay. Alright. Tara.